ngayon punta naman po tayo dito. Yan. Dito sa balita kagabi about po dyan sa nangyaring first appearance ni dating Pangulong Duterte kasi nga hindi pinagbigyan. Hindi pinagbigyan yung mga request ni Mijaldea bagkos ang huling sinabi ng presiding judge, kita-kits na lamang sa September. Ibig sabihin, doon magpapasko sa The Hague, Netherlands. Etong si dating Pangulong Duterte. Biruin nyo, first hearing. Kasi ito, appearance pa lamang itong nangyari kagabi mga kababayan. Pero yung pinaka-hearing talaga na kung saan maglalabasan ng ebidensya and then pag-aaralan yung kaso, sa September pa. Sobrang tagal mga kababayan. Ano po? Anyway, eto pakinggan po natin. Ito nakita natin galing po sa News 5 Everywhere. I-credit po natin sa kanila yan. Sabi po dito, dating Pangulong Rodrigo Duterte sumalang sa pre-trial hearing ng ICC mga kababayan. So ito, pakinggan po natin. Sumalang na sa initial appearance ng International Criminal Court or ICC si dating Pangulong Duterte via online ang pagdalo ng dating Pangulo. At live mula sa International Criminal Court sa Netherlands, nasa frontline ng balitang yan si Gretchen Ho. Gretchen, bakit ba virtual lang ang... Wait lang, sabi dito, sabi ni Arna Kapuyan, isipin mo yan, harapan pa nga ako sa kidnapper ang ICC umay. Kaya nga po di ba? Pakinig nyo naman doon sa manifestation ni Mijaldea. Kaya nga kung sino man na nagsulat nung binabasa ni Mijaldea, kasalanan nyo na nagsulat. Kasi hindi nyo man lang inedit, hindi nyo man lang pinaganda ng kaunti. Yung drama nyo sa Pilipinas, dinala nyo pa doon sa International Criminal Court. Kaya yon, lahat ng request mga kababayan, deny. Yung ginawang pagbasa ng manifestation ni Mijaldea, sablay. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Pagdalo ng dating Pangulo sa initial appearance sa ICC. Magandang gabi sa inyo, Ed at Nikki, mula dito sa harapan ng ICC headquarters. Yun nga, pre-trial lang yung nangyari. Yung first appearance pa lang ni dating Pangulong Duterte pero sablay na agad si Mijaldea. Ay paano pa kaya? Kapag yung mismong hearing na, yung palitan na ng mga ebidensya, yung talagang balitaktakan na mga kababayan dyan sa ICC. Wala namang gaanong alam, di umano, etong si Mijaldea dahil hindi naman po siya talaga accredited na abogado ng International Criminal Court dito sa Pilipinas. So matatalo lang etong si dating Pangulong Duterte at malabong malusutan niya ito. Pero kung ang gagamitin niyang abogado ay etong si Harry Roque kasi siya naman ang accredited na abogado ng ICC dito sa Pilipinas, baka kahit papaano may laban pa. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. At ito nga yung kanyang initial appearance before the pre-trial chamber ay tumagal ng hindi pa aabot sa kalahating oras, 26 minutes. Ito kanya ni-record ko 2:34 PM ang simula at natapos kami sakto 3 PM. So 26 minutes in total at sa tanong mo kung bakit hindi physical na dumalo ang dating Pangulo dito sa kanyang initial hearing ay dahil pinagbigyan ng pre-trial chamber ang kahilingan dahil na rin sa health reasons. Binigyan na ng consideration ang dating Pangulo dahil sa kanyang edad at hinayaan siya na mag-participate na lamang via video conference. Tapos questionin ni Mijaldea mga kababayan yung health condition ni dating Pangulong Duterte dyan po sa The Hague, Netherlands. Kaya nga doon pa lang sopla na eto pong si Mijaldea. Kasi kita nyo iniisip ng mga presiding judge, ng mga taga-ICC, yung edad na rin ni dating Pangulong Duterte at saka mga kababayan, yung kanyang health condition. Kaya pinagbigyan siya na umattend via Zoom. Tapos sasabihin lang ni Mijaldea doon sa manifestation niya, nabuhat daw nung inaresto si dating Pangulong Duterte, wala daw gaanong tumitingin doon sa kanyang health condition hanggang sa napapunta daw sa dahig, isang beses lang niya nakita, tapos iniisip niya yung mga health condition ni dating Pangulong Duterte. Tapos, kung makikita niyo naman yung naging sagot ng presiding judge ni Judge Motok na pinagbigyan na nga naman. Inilalagay din nila sa tama mga kababayan itong si dating Pangulong Duterte kasi nga dahil doon sa edad and then doon sa kanyang karamdaman kaya pinagbigyan na via Zoom. Tapos sasabihin lang ni Mijaldea na ganun-ganun na lang, aakusahan pa ng harapan na kinidnap si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas tapos dinala sa ICC. Di ba parang inakusahan pa
ang ICC na kidnapper. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Okay, some things that happened inside bago ako magpunta doon sa actual pertinent points of the hearing ay sa loob hindi kami pinayagan mag-video. Pinapunta kami doon sa parang gallery para makita na nangyayari yung proceedings. Ang representative ng dating Pangulo ay si Executive Secretary Salvador Medialdea. Siya lang yung natatanging tao doon. Yung nasa kaliwa naman, nandun ang prosecutor na si Karim Cana kasama yung team of 6. At pagdating naman kay Vice President Sara Duterte, katabi niya si Senator Robin Padilla, si Attorney Harry Roque. Doon sa gallery, kasama namin sila at nakinig lamang kami via headphone with English translation doon sa mga sinasabi. Puntahan natin yung hearing. Meron kasing yun nga pinag-uusapan natin na ang goal nito ay hindi pa talakayin kung guilty o innocent ba ang dating Pangulo. Dito ay initial hearing lamang para siguraduhin na alam niya yung crimes na ibinabato sa kanya, yung alleged crimes that he committed. Pangalawa, he was informed of his rights sa ilalim ng Rome Statute. At pangatlo, yung date ng confirmation of charges hearing ay naideklara kanina. So yan ay mangyayari sa September 24, Tagal! 2025. Tama ba aking September 23, 2025. Pagbigyan nyo na kasi nga ito nga yung notes. Yan ang pinayagan sa amin. Biruin nyo, September 23, 2025. Ilang buwan pa mga kababayan. Yung mga naghihintay ng first trial ni dating Pangulong Duterte, yung talagang himaya na ng mga ebidensya mga kababayan. Balik taktakan na tungkol do sa alleged cases na kinakaharap ni dating Pangulong Duterte. Ipagpaliban nyo na muna yan. Ano muna yung dapat pagtuunan ng pansin ng mamamayang Pilipino? Yung magaganap na impeachment trial. Kasi ito matagal pa, September pa to. Mauuna pa yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dyan po sa Senate. Kasi kung tutusin mga kababayan, pero nyo sobrang tagal. Sobrang tagal ng proseso. Dito sa ICC. Tatagal po talaga ito ng taon. Siguro mga kababayan, bago lumabas, ito pong verdict nitong ICC, baka 5 taon na ang nakalipas. Sobrang tagal. Ipagpatuloy pa natin. Kanina. Pero ang pinakamatingkad na nangyari sa loob ay ito ngang arguments ni Executive Secretary Salvador Medialdea. Humingi siya ng pagkakataon na pagbigay ng manifestation of concerns over the delivery of the former president here to The Hague. At sinabi nga niya ay meron nga na mga hindi na-address bago dinala dito ang dating Pangulo. Sabi niya that the conditions of surrender to court were questionable, that he was bundled into an aircraft, that this was extrajudicial rendition. And he was carried here in a degrading manner. Sinabi rin niya na kung sa normal na tao ay kidnapping ito. At that he was denied all legal recourse and that this was very, very political. Sinabi rin niya that the ICC yun yung pinaka pangit na sinabi ni Medialdea sa kanyang manifestation. Yung isama niya yung political issue dito sa ating bansa. Tapos palabasin niya na kinidnap etong si dating Pangulong Duterte tapos dinala sa ICC. Doon pa lang sablay na mga kababayan Kasi anong iisipin ng mga presiding judge dyan po sa ICC? Inakusahan mo pa kami na kidnapper. Dumaan sa tamang proseso yung ginawa namin. Nagpalabas kami ng arrest warrant, pinadaan sa Interpol, ibinaba sa law enforcer ninyo. Tapos, binasahan siya ng Miranda rights and then, inaresto, isinakay sa eroplano, papunta dito sa amin. So, anong kidnapping doon? Diba mga kababayan? Kaya nga alam po yan ng mga presiding judge. Kaya kung makikita nyo, yung mga manifestation niya, yung ilan sa mga manifestation niya, ibinalik sa kanya ni Judge Motok. Dahil nga, ikinukonsidera din, bukod sa accusation niya, ikinukonsidera din ng ICC yung kalagayan ni dating Pangulong Duterte. Kaya pinagbigyan siya na umattend via Zoom. Private jets do not drop out of thin air. At question din niya kung bakit lumapag sa Dubai ang dating Pangulo, yung jet niya. More than 5 hours daw nakalapag doon when the UAE is not a state party to the ICC, is requesting for an explanation on that. Tapos meron din siya mga bringing up na concerns tungkol doon sa kalusugan ng dating Pangulo that is hard of hearing and poor of sight.
And binigyan lamang daw siya ng less than an hour to discuss the legal issues with his client. He was also saying that there was no hard copy of the arrest warrant. Na mga bagay na sinagot naman ng judge ng ICC. Sinabi niya, ito nga, no, pinapaliwanag na nila yung charges that are thrown at him. At sinabi rin nung judge na dininay nila yung dalawang request or motions ng kampo ni Pangulong Duterte. Hindi ganun kalinaw kung ano yung dalawa yun. Pero alam natin yung isa, yung postponement ng hearing today, at yung pangalawa, we surmise that it is the actual setting of another hearing to the next week. So hindi pinagbigyan yung dalawang request na yun. Kung yun nga talaga yun, ano? Hindi pinagbigyan dahil sabi naman hindi naman daw matagal ang preparasyon. Kaya nga mga kababayan, kasi kung tutusin, kung i-deny pa nila, yung kasing deny tactic nila, kung iaano pa nila, patatagalin pa nila, biruin nyo mga kababayan, eto kasi yung gusto mangyari ni Mijaldea. Dapat, etong first appearance ni dating Pangulong Duterte hindi muna matuloy, ipagpaliban muna. At sa next week na lamang, ituloy. Pero kung titingnan nyo, yung proseso kasi ng ICC dito sa first appearance niya, sobrang bilis lang, hindi nga tumagal ng 30 minutes. Napakabilis lang ng preparasyon mga kababayan. And then, ipinaliwanag lang sa kanya lahat ng mga karapatan niya, mga kasong haharapin niya, kung siya ba talaga yon, kinumpirma kung siya ba talaga yung kinakasuhan. Tapos na. Kaya lang naman kasi tumagal mga kababayan kasi nagbigay pa ng manifestation ito pong si Mijaldea, pero kung hindi siya nagbigay ng manifestation baka wala pang wala pang 25 minutes. Sobrang bilis lang. Kaya nga kung i-delay pa nila parang pinatagal lang nila. 'Di ba mga kababayan, kung i-delay lang ng kampo ni dating Pangulong Duterte at sasabihin nilang next week, parang pinatagal lang nila. Kaya yun yung sinabi sa kanila nitong presiding judge, o di kita-kits na lamang sa September para wala na silang dahilan na kailangan pa nilang maghanda. Kasi sobrang tagal nun mga kababayan. September pa yung susunod na trial. Sobrang tagal nun. Makakapaghanda sila ng solidong paghahanda para depensahan si dating Pangulong Duterte. Wala na silang maidadahilan pa na kung ano pa man na hindi sila nakapaghanda kasi nga sobrang tagal na ng panahon na ibinigay po sa kanila. Para sa initial hearing na ito dahil kumbaga introductory phase lamang. Okay, alam ko marami pa kayong katanungan kaya naman ipapasok ko na si Attorney Gilbert Andres na mas may kaalaman tungkol sa batas. Ang una kong tanong sa inyo, Attorney Gilbert Andres bilang lawyer na mga biktima ng extrajudicial killings, ano po masasabi ninyo dito sa extrajudicial rendition na nabanggit ni E.S. Mijaldea na nangyari sa pag-aresto sa dating Pangulo at pagdala Pakinggan nyo dito to, sa The Hague? Pakinggan nyo to. Pero naman pong legal basis yung pag-arrest kay Mr. Rodrigo Duterte At yung legal na basehan po ay nasa Republic Act 9851 or the IHL Act. Kasi sabi doon sa Section 17, in the interest of justice, Philippine authorities may surrender a person who's being investigated or prosecuted before an international tribunal. At mahalaga pong punto to kasi pinasa po ito noong December 2009 kung saan hindi pa po tayo miyembro ng ICC Rome Statute. Kaya ikalawa po, yun pong naging basis, domestic law at yung arrest warrant po na pinalabas po ng ICC Pretrial Chamber 1. Okay. Attorney, can you hear us? Can we ask you a question? Rinig na rin kita, Ed. Okay. Well, Attorney, I'm wondering lang, anong pagkakasabi ng tatlong hurado dito kasi I understand it. Sabi dito ng mga taga-suporta ni Digong, kinidnap niya. Mali nyo, dapat pauwiin nyo na siya. Wala nga kinidnap Ba't nga kayo kidnap? This is supposed to be parang procedural pa lang na phase Wala pa tayo dun sa phase kung saan tatalakayin dapat yung bigat o yung gravity o yung substantive issues doon sa reklamo at sa mga ebidensya. So was this the appropriate venue and moment to raise this question of for example yung the manner of the arrest and the regularity of the arrest as well as the charges themselves? Hindi pa ito yon panahon. Kasi in fact, yung presiding judge, sinabi niya po na hindi pa ito yung substantive portion. This is just the initial appearance under Article 60 of the Rome Statute. Kaya anyway, pagbibigyan naman po sila ng panahon dyan kasi part talaga to ng due process sa isang criminal justice system such as the ICC. Attorney, di ba nabanggit po niya Yun ang pinakamaganda dito sa ICC mga kababayan, talagang part ng due process lahat ng ito. Ano po yung tagal ng first trial ni dating Pangulong Duterte, part po yun ng due process para mapaghandaan ng mga defense, yung mga magdidepensa kay dating Pangulong Duterte, yung mga i-defense po nila na mga ebidensya at mga document na makakapagdepensa kay dating Pangulong Duterte. And then makakapaghanda din yung prosecutor ng kanila namang defense laban po kay dating Pangulong Duterte. So part talaga
ng due process. At saka ito, payo ko sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte ha, iwasan nyo ang pagsasalita na kidnapper ang ICC. Bakit mga kababayan? Kasi pag the more na ipinapakita nyo yan, sinasabi nyong kidnapper ang ICC, eh lalong mahihirapan lang si dating Pangulong Duterte doon. Tapos ang pinakamasakla pa dyan, nag-aakusa kayo ng hindi naman totoo. Hindi na ba kayo natuto sa nangyari kay dating Pangulong Duterte nang dahil sa inyong mga taga-suporta, di ko naman nilalahat, na ipahamak nyo si dating Pangulong Duterte? Bakit? Dahil lalo na yung mga nakapaligid sa kanya na nag-uudyok sa kanya, ipinahamak nyo lang si dating Pangulong Duterte. Bakit? Dahil sa pinaggagawa ninyo na wala ng tiwala ang presidente sa dating presidente na naging dahilan para hayaan niya si dating Pangulong Duterte sa kanya mga obligasyon at mga accusation na ibinabato sa kanya na dapat niyang harapin. Diba? Di naman kayo natuto? Nang dahil sa mga maling desisyon at hakbang ninyo, nasa piitan ngayon ng Dahig Netherlands, etong si dating Pangulong Duterte. Kaya dapat kayo ang sisihin, hindi yung mga hindi ang gobyerno. Kayo may kasalanan kung bakit nasa ganyang sitwasyon si dating Pangulong Duterte kasi matitigas ang ulo ninyo at dire-diretso kayo sa pag-iimbento ninyo ng ka-fake newsan laban sa gobyerno na naging dahilan ng pagkakasira nung dalawa. Diba yung dalawang matalik na magkaibigan? Kung hindi kasi pumasok yan sina Maharlika, yung mga nakapaligid kay dating Pangulong Duterte, kung hindi nyo inudyukan ang inudyukan, hindi sana hahantong sa ganyan. Kaya kayo ang may kasalanan yan at hindi ang gobyerno. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Attorney Yula, ni Justice Yula, na sa confirmation of charges na lang po pwedeng i-bring up ito. Tama po ba? Lahat ng inilabas niya. Yun po yung tamang panahon po sa September 23, So, 2025. ano pong mangyayari from tonight or from nung morning dyan, from tonight to the day of September 23rd? Kasi mahaba-haba pa po That's 6 yun. March months, pa sir. lang po tayo. That's a clear 6 months from now. 6 na buwan na. Actually, part po yan ng ICC practice. Kasi remember, if you look at Article 61 ng Rome Statute, binibigyan po ng reasonable time period ang both ang prosecution, pati po yung defense. Kasi kailangan ilatag ng prosecution na meron ng substantial basis to sustain the charges. At dapat din maganda yung defense, kung ano bang depensa nila, anong ebidensya nila, at kung magpipresenta ba sila ng mga ebidensya. Kaya ito lang po ay paghahanda for both parties, the prosecution at defense. At Kasi di ba mga kababayan, dito kasi sa atin sa Pilipinas, wala na kasi mga ganito. Wala na po mga ganito. Diretso hearing na agad mga kababayan. Tapos yung latagan na agad ng ebidensya. Pero dito po kasi sa International Criminal Court, iba po kasi ang proseso. May mga first appearance pa, may mga ganito pa mga kababayan. Tapos talagang pinaglalaanan nila ng mahabang panahon yung unang trial mga kababayan na kung saan maglalatagan ng ebidensya para makapag-prepare yung defense at saka yung prosecutors o yung prosecution mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, part po talaga yan ng due process. ito rin po panahon na maghahanda po yung mga victims para ipakita din po yung kanilang mga puro-puro po at kanilang mga views po on this process. Attorney, one more question from me and then if we can go back to Gretchen. Pero yung tanong po doon sa kung nailabas ba o nabanggit ba yung karapatan ng akusado na mag-apply para sa conditional or provisional liberty. I forget the Yung phrase interim used. release. Interim release. Was that Interim release, mentioned oo. already and was that concluded already or decided already? Isa po ba yun dun sa mga motion na inihain ni Duterte na hindi binigyang hindi po I think yung pinayatan? motion nila, based lang sa pagkakasabi initially, I think it's a motion for postponement to next week. Yes, sir. At least that Yun yung was clear. dininay. Yeah, Oo. What was the other ones, sir? Retrial chamber. Oo. Pero walang nabanggit po yung si judge kung napag-usapan na o napag-desisyon na itong interim release. Wala pa ho. Wala pong nasabi po. Kasi it should be a written motion din ang isang Okay. application for interim release. Okay. Yung motion mga kababayan, yun yung isa. Yun yung binabanggit do sa manifestation ni Mijaldea na kung saan dininay. Kasi nga, ang gusto nilang mangyari, ipagpaliban muna yung hearing. Kaya naman dininay mga kababayan ni Judge Motok yung motion nila. Kasi nga naman, napakabilis ng preparasyon. ilang minuto lang, tapos na. Tapos i-deny mo pa, patatagalin mo pa ng ilang linggo. Di ba mga kababayan? Okay. Sir, last question siguro. What do we expect Sige. between now and September 23? That's half a year, so long wait. 6 months. So expect natin na maghahanda yung prosecution. Expect din natin, and I really now expect this, na mayroon nang sasabihin may ipafile na motion
yung defense at nakahanda rin ng mga biktima to actually give an answer sa magiging anumang motion ng defense. Okay. Okay, maraming salamat. Attorney Gilbert Andres ng Center Law. Siya po ay nandyan as a representative of the victims of extrajudicial killings. Attorney, if you could Ayan, mga kababayan, cut na natin dyan ha. Kung titingnan nyo, ayon po dito sa attorney ng mga biktima ng EJK, mga kababayan, yung pagtagal, kasi marami nagtataka, bakit September pa? Sobrang tagal nun, kawawa naman si tatay. Yung mga taga-suporta niya. Alam nyo, part po kasi talaga yun ng due process. Kasi kung mamadiliin yan, alam nyo, kita nyo naman, si Mijaldea, di ba? Parang ang estudyante na hindi nakagawa ng homework kaya nagdahilan na lang, nagdrama na lang para hindi mapagalitan ng teacher. Parang ganun yung nangyari dito kay Mijaldea. Ngayon, kung hindi bibigyan yan ng enough time para makapaghanda, anong ipipresentang defense ng mga yan? Kaya kailangan talaga yung mahabang panahon para makapaghanda sila ng kanilang depensa. Alam nyo, kahit sabihin nating maraming abogado, si dating Pangulong Duterte, kung hindi naman handa at biglaan yung proseso, hindi po sila makakagawa ng paraan. Kita nyo nga, yung sa TRO na nga lang nila, mga kababayan, di ba? Kinailangan pa nilang mag-fake news para lang masabi na agresibo yung mga abogado ni dating Pangulong Duterte. Biruin nyo, sabihin ba naman, naglabas ng Korte Suprema ng TRO kahit wala pa naman pala. Di ba, mga kababayan? So dyan sa point na yan, mas maganda na patagalin talaga yan para mas mapaghandaan ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte at makapaghanda din ang mga prosecutor na magdidepensa naman doon po sa mga biktima. Ano po, di umano. So ngayon, yung mga kababayan po nating Pilipino, yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, wag na kayong malungkot. Wag na kayong umiyak. Kailangan nyo na magtrabaho. Kasi yung iba mga miyembro ng pamilya ninyo, nagugutom na. Huwag na kayo magpadala muna sa politika. Unahin nyo mga buhay ninyo, magtrabaho kayo, at ayusin nyo muna ng mga sarili po ninyo. Yung mga nagrarally dyan sa kalsada na hindi na ata naliligo yung iba, di umano, magsiuwi muna kayo at magsiligo muna kayo. Kasi mas mahirap pagka kayo ang nagkasakit, paano na yung pinapangarap ninyo na mimol malware? Di ba, mga kababayan?